Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan nga natin itong naipost ni Gossip Central. Request ko kay Gossip Central, Paps, sana lagi kang magawa ng mga ganito para mas mapadali para sa amin ang makapag-react. So nagiging material po siya. No, para sa akin, I see it more, sabihin na lang natin, convenient sa mga gustong magbigay ng komentaryo or reaction regarding sa mga naging Senate session. Hindi lang siguro ni Idol pero ng ibang mga politiko. Okay. So today gagamitin natin ang ginawang material ni Gossip Central. Pag-usapan natin itong sabi nga rito ni Gossip Central, isa na namang abogado ang pinahiya ni Senator Raffy Tulfo, di ba bawal ang bastos? Yan. Actually, part of this napanood ko na. Okay? At bibigyan ko na kayo ng disclaimer. I'm not a super expert when it comes to IT, but I have an experience. I am knowledgeable. So kung ano man yung sasabihin ko, I'm not saying as an IT expert, but someone who worked as an IT administrator, as a web designer, as a web administrator, okay? As a hardware. Sabihin na lang, I never call myself as an expert, but someone who understands how hardware works when it comes to computer. Panoorin natin itong ginawang clip, no, ni Gossip Central. Yun, IT expert. Attorney Lisa Grace Pagano, Chief of Staff. Mr. Chair. Okay. For starters, I really don't understand bakit kailangan sabihin ni Raffy Tulfo ang buong pangalan, pati ang posisyon ng kanyang mga tawag dito, research person. Yung pamamahiya ni Raffy Tulfo ng paulit-ulit sa ibang tao doesn't make him an expert of a certain topic or of a certain scenario. Diba? It's just that pinapalabas niya that he's good at what he does when in truth, hindi naman talaga. Diba? Manager, so why are you saying that na hindi pwede? Samantalang yung nandito ka last time na hearing namin, IT expert, yung sabi niya pwede. So ngayon binabago mo. Hindi pwede. Maliban na kung magpakita sa akin ng credentials na ikaw ay IT expert. No, Mr. Chair. Ikaw nga, Raffy Tulfo, naging senador ka na wala kang expertise sa paggawa ng batas. Diba? Andiyan ka na, wala na kami magagawa eh. Binoto kami ng mga tolonges ng Pilipino eh. Tingnan nyo ang naging resulta ng mga pagiging tolonges nyo. Definitely ang mga bumoto rito, mga cluster C and D. Most probably E. Okay? Yung ngayon nga eh, no? Habang pinag-uusapan natin to, pag-usapan din natin yung PI, sino ba naging target ng mga kongresista? Hindi ba ang sector ng C, D, and E, and I don't know how long yan. Yung classification ng mga voters dito sa Pilipinas. Yun yung mga bumoto sa'yo. Dahil ang A and B, definitely hindi ka namin iboboto. O diba? Sinama ko yung sarili ko sa A and B. Dito guys, pumapasok, no? There was a point na during, maisingit ko lang sandali. There was a point na sinabi ko about sa pagiging objective and subjective ng isang tao when they view politics. When they view, tawag dito, national issues or political issues. Bakit? Bakit ko na-differentiate yon? I learned this over time, no? As a political content creator. People can be subjective because of their opinion without even putting, okay, take note of this, without putting any policies being violated, without putting laws or rules or regulations being violated. Opinion nila yun eh. So, nagiging subjective sila. Doon pumapasok ang pagiging panatiko mo. Okay? Pag naging objective ka, titingnan mo, kung itong kandidatong to, like, I'll agree sa Bongbong Marcos na PBBM. Binoto ko binoto ko si Bongbong Marcos. Sinuportahan ko siya. I have a lot of videos that you can see kahit saan na ipinaglaban ko si Bongbong Marcos during panahon, no, ng eleksyon ng campaign. Lahat ng ibinato sa kanya
Kung may mga bagay doon na kaya kong i-debunk, dinidebunk ko. Pero hindi ko kailangan i-twist and turn para maging favorable kay Bongbong Marcos nung panahon na yun. And even up to now. Kung meron mali si PBBM sa mga ginagawa niya, ngayon na nakaupo siya, babatikusin ko siya. I'm being objective. I don't hate him. Hindi ako galit sa kanya. Pero nadidisappoint ako at saka na-frustrate ako na hindi yun yung sinasabi niya nung panahon ng kampanya. Hindi yun yung nangyayari ngayon. Kahit sino naman when you trusted someone and they fail you, you will be very disappointed. Diba? Yun yung ibig sabihin ko when I say you being subjective or objective. Dapat tayo, maging objective tayo sa mga binoboto nating kandidato, regardless kung anong posisyon yan. Pag may tama sila, let's upload them. Pero pag may mali sila, dapat lang bilang mga Pilipino, dapat kino-call out natin itong mga taong to. Diba? Anyway, balik tayo kay Idol. Then hindi ka pwede magsalita. Maybe, well, of course, the Hindi ka expert pwede here would magsalita. be the ICT. Exactly. Yes. Ay, naka. Access. Sa hindi pa nakakaalam, ang root access, ito po ay isang privilege control over the entire system. Parang master key po ito. Ang sino man may hawak niyan, pwede siya makapasok labas ng the whole system. Pwede siya mag-edit, pwede po siyang mag-delete. He or she can do everything and anything. Ganun po katindi itong root access na ito. Kaya nga nung last time, nandito yung mga taga-PCSO, isang tinanong ko. Okay. So, dito sa sinasabi ni Raffy Tulfo tungkol sa root access, nag-agree ako sa kanya dyan. But because this was explained to him. Diba? Okay? This was explained to him. Pero for him, mangsopla ng isang tao, no? For asking the person if she or he is an expert. Wala kang karapatan, Raffy Tulfo. Bakit? Kasi kahit ikaw, nagre-rely ka rin sa mga experts. Ikaw, based on explanation. Most probably, siya based on not only knowledge, but definitely, there's a big possibility na pwedeng nagkaroon din siya ng experience. Binigay siya ng overview. How root access works, what are the possible control ang meron ng isang tao whenever they have access to that folder, to that system. Diba? Kung walang proper safeguards, pwede bang mamanipula ang Here's another thing na napansin ko dito sa video na to. Never diniscuss ni Raffy Tulfo or he never asked what are the best practices. Okay? Sa mga ganito. I will explain later. Panoorin ulit natin. buong computer system? And the answer was yes. Now, ang pinagtaka ko lang, bakit yung may root access ay si GM at AGM? Are you looking to turn your Magkaroon ng check and balance. Tanggalin natin yung isang root access sa AGM. Ibigay natin kay Chairman Kua. Kasi GM, AGM, magkapareho lang yan. Isang tao lang yan, isang ilong. Isang kamatis, sabi pa nga nila. So from now on, Sorry. GM at saka AGM, isang tao lang. Totoo ba yun? Attorney Pagano, gusto ko si Chairman Juni Kua bilang chairman. Dapat Akala ko ba, okay, ito yung ito yung problema ko lagi. Akala ko ba ang Senado is isang legislative body, no? Isang legislative body na hindi dapat nakikialam sa mga administrative agencies. Kailan pa, okay, tanong ko lang, no?
Kasi iba kasi tinuturo sa amin sa school eh. Kailan pa nagkaroon ng karapatan? Ang isang legislative branch of government na makialam kung paano nagraran ang isang administrative body, not unless gumawa kayo ng mga batas, no? Na mag-i-enable ng mga dinedemand ninyo. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, itong mga agencies na to, government agencies na to, administrative agencies na to, ito nasa ilalim to ng executive. Only the president can make a request, not a demand, but make a request. 'Di ba? At hindi isang gayang Raffy Tulfo. Feel free to correct me kung mali ako, ha? Ano ang karapatan ng isang senador na gaya ni Raffy Tulfo to make demands? Pagdating sa paano pinapalakad ang isang administrative body or isang administrative agency. 'Di ba? Kasi sa pagkakaalam ko, wala namang kahit anong nakadikit o naka-attach sa isang sa isang legislative branch of government. Ultimo nga mga constitutional commission, hindi sila attach sa legislative eh. Ang maraming government agencies lang or administrative agencies lang na naka-attach is sa executive. Wala naman sa legislative. Siya ang isa sa mga root access. Nakaka-insulto naman, chairman siya, hindi siya binigyan ng root access. Ang binigyan yung Alipores. Here's another thing. Gaya na na-mention ko, I've been an anti-administrator for a company. Sabihin na lang natin for a very long time. Sino-sino ang may access sa amin? No? Diyan sa mga root access na yan. Ako as the IT administrator. Yung CEO ng company. At saka yung isang IT service manager. Pagdating sa mga scripting, yan, server side, siya yung pinakamagaling kumpara sa akin. Pero pagdating na sa hardware implementations ng mga bagong policies pagdating sa IT, sa pagraran ng server, sa pagraran ng ako na yun. Yung CEO namin, walang kaalam-alam kung paano i-manipulate, paano i-access and all. Every time, ito lang yung thing dyan guys, no? Even if I am the administrator, I would normally tell him or tell them that I need to make some changes for this, that, and those. Nagkakaroon ako ng changes depende sa implementation ng bagong system na gusto nilang i-attach sa network. Same goes with my CEO. Every time na may gusto siya ipalagay, ipakabit, ipabago, he would require my assistance dahil ako nga ang IT administrator. Ngayon, anong ginagawa ng isa? Kung wala ako, nakabakasyon ako, siya yung gumagawa nun. Walang kahit sino man ang may access, even if, take note of this, we are an IT company. But when it comes to corporate access, corporate IT, under ko yun. Kahit pa, halimbawa, nakipag-usap kami sa ibang mga company related to IT, ako ang kasama ng boss ko. Hindi niya kasama yung isa. Nire-rely ko lang sa kanya kung ano yung mga naging meeting. Kung ano yung mga napag-usapan. Para nga, gaya na sinabi ko, pag ako nakabakasyon or ako may sakit and they require my assistance or they require my service, hindi nila ako gagambalahin. Hindi kailangan ng maraming taong nakakaalam. Lalong-lalo na kung wala namang kailangan sa operation or wala namang kailangan intindihin sa operation.
even if si PGM, si AGM, or si CEO may access dyan sa sinasabi ni Idol, kung hindi nila alam paano yan gumagalaw, hindi nag-ooperate, or paano baguhin ng mga bagay-bagay dyan, will never make sense. Yung access nila, it will never make sense. They would still need an IT, if not an expert knowledgeable how the system works, para magkaroon ng mga pagbabago dyan. You don't only, parang hindi mo lang dapat dinidiscuss kung ano ang privileges ng isang tao na merong root access. Dapat, ikaw rin mismo, Raffy Tulfo, ang nagsasabi sa mga yan bilang feeling expert ka only because na-define mo kung ano ang power ng taong may root access. Sana nilay down mo na rin o tinanong mo kung hindi mo alam kung ano ang mga best practices pagdating dyan. Sa mundo ng IT na kinagisnan ko sa Middle East, we always follow the best practices. Hindi yung opinion lang ng gaya mo, wala ring alam pagdating sa IT. Diba? I don't like belittling people because they don't know. I'd rather educate them. Pero sa klase ni Raffy Tulfo, you don't educate him. Binabalik mo lang sa kanya yung insulto na binigay niya sa ibang tao. AGM. So, sa next hearing, gusto ko meron siyang access. Is that okay by you, Chairman Kua? Isa ka sa dalawa kayo ni GM magkaroon ng root access? Well, Mr. Chairman, I think if that is the wishes of the committee, I will have to oblige. I just am not sure whether, since there are two persons having access to the source code, magiging very safe. I mean, siyempre, yung hawak ko. Okay guys, take note. Iba na to. Kanina they're talking about access. Ngayon, ang sinasabi nito, source code na. Two different things now. Later on, magkakaroon ng confusion tungkol dyan. Which was explained by one of the people, resource person, dyan sa Senate inquiry na yan. I have control of it. Yung hawak na ibang tao, wala akong control. So, hindi ko lang malaman kung safe ba yun. Na dalawang tao may hawak ng root access? Opo. Para sa'yo, dapat isa lang. I really don't know kung sino po talaga ang... They're not talking about the best practice. It is very important and vital. Important na, vital pa. It is very vital na dalawang taong may access dyan. Bakit? If something happens to the other person, regardless kung ano yung man nangyari sa kanya, hindi dapat nagkakaroon ng disruption ng business. Dapat meron business continuity. God forbid, no? Hindi siya pumasok, nagkasakit and all. And all of a sudden, they need to have an access. Ang maganda lang, guys, no, pagdating, I mean, if we talk about system, okay? So far, sa experience ko, laging may paper trail. Laging malalaman mo sino nag-access niyan, sino anong binagawan. Even the time stamp, meron. Ganun kami. No? Kaya nga we use systems na pwede mong matrace yung mga pag-access doon. Sana, yun yung inano dito. It's not really necessary na siya lang ang may access, dalawa sila may access, or kasama siya sa may access. Ang importante, mayroong paper trail. May digital track na malalaman mo kung sino nag-access, sino nagbago based on access levels. Diba? Ang mas maganda na may hawak nito na hindi talaga basta-basta ma-access, no?
I think makakailangang aralin kung yung mga ibang systems na ginagamit natin sa gobyerno, halimbawa yung source code ng COMELEC, paano ba ang system nila doon para makita natin kung paano na-ensure. Gaya po ng nasabi ko, I am not shying away from this responsibility. But gusto ko lang po na ma-express din yung aking concern na yung possibility kasi dalawang may access eh. Okay, that's why we have to consult na IT expert kung meron tayo dito ngayon or later kung pwede tayong humingi ng opinion from the DICT. See? Even si Rafi Tolfo, dito pumapasok yung inaano ko, guys, no? Huwag mo insulto yung ibang tao because they're not an IT expert. Kasi kahit ikaw, you seek you seek for an IT expert's opinion. Diba? Huwag kang mang-insulto ng ibang tao, lalo na kung wala ka ring alam. Nakakairita yung mga ganun. Kasi kung dalawa po, may check and balance. Hindi po, kasi kung isa lang, pwede hong gumawa ng kabalastugan tong isa. Opo. Diba? Now, kung merong isa pa, Imaginein mo. Ito si Rafi Tulfo, lagi niyang pinangungunahan na ang tao gagawa ng masama. Di ba pwedeng, paano kung magkasakit? Paano magka-aberya yung tao? Merong ibang tao na pwede magkaroon ng access. Given na yun eh. Pero wag mong iisipan ng masama yung ibang tao, lalong-lalo na kung hindi namang masama yung tao. Diba? Sabi nga ng iba, takot ka sa sarili mong multo. Kita nitong isa, yung pangalawa, na, pumasok ka sa system, gumawa ka ng pag-delete, gumawa ka ng pag-edit, meron kang dinagdag, malalaman. Opo. Sa ngayon kasi, Mr. Kua, ang merong access. Ako guys, no, best practice ko, every week, nag-IT audit ako. When I say IT audit, lahat tinitingnan ko, ultimo sino-sino mga nag-access. Kung may in-access sila na, tawag dito, kung may in-access sila, at may binago sila, nang hindi namin alam, kino-call out ko yung taong yun. We send them an email and ask them bakit nila binago. Of course, we need to understand kung dapat ba nilang baguhin yun. No, kung valid naman, nayaan lang namin. Pero kung hindi, sasabihin namin, i-revert namin yung system as defaulted. At based on the, halimbawa, ng organization, how it should work for the organization and not for them. Okay. Ay si GM at saka AGM. Itong dalawa, magkaisang ilong lang. Opo. At alam ko, pag nilagay kita dyan, may sarili kang mundo, sorry hindi ka kasama sa core group, and I know that from No, it doesn't make sense, no? Madalas pa dyan, ang nangunguna, pwede, since alam ng mga, karamihan to, I'm not saying all, but karamihan ng mga nakaupo, they know how everything works. Madalas, kung gagawa rin naman ng mga kabalbalan yan, yung mga taong nasa taas pa ang nakakaisip. Because they even know how to get away with it. Diba? So, magkakaroon ng check and balance. So pero kung ang sinasabi mo, mas maganda kung isa lang ang may root access. Ang ibig ko sabihin is kung kaya bang pakialaman ng isang tao lamang yung system. Kasi kung kami ay pareho ng hawak at pareho naming pwedeng itamper, yun ang concern ko. Okay. I hope I express myself well. So basically, itong si Sir, sabihin na lang natin, technology challenge siya. No? Siya pa ngayon nagtatanong kay Rafi Tulfo na wala rin alam. Ibig sabihin, yung root access, yung code nakalagay sa Bolt, pag kailangan na, bubuksan yung Bolt, dalawang tao pareho, and then
Pag kailangan maka-access dun sa computer, both persons are looking. Ang tawag dyan? This is very common. This security feature is very common nowadays. Two-way. Two-way what? Two-way security. Parang kumbaga, sinasabi rito ni Idol, nag-login ka sa isang, halimbawa, sa isang app or sa isang email. May two-way factor, ano yung, ano na yun? Wait Ayun, two-factor authenticator ang tawag doon. Diba? Is that what you're saying? Or Baka po mas maganda yung ganun, na walang may hawak, pero hindi mabubuksan yung vault kung isa lang ang taong may hawak nung pwedeng susi na pambukas ng vault. okay, ang tanong natin ngayon, paano natin Ang layo. May na yata mag-retire tong si Sir eh. Walang vault sa isang server side. Diyos ko Lord. masiguro na yung vault ay hindi pwedeng buksan ng ibang tao? Opo. Sinong maghahawak ng susi sa vault? Kagaya po ng sistema sa safety box ng bangko, yung bangko may hawak yung deposit. Okay. The analogy, does it apply? Sa IT perspective, we're talking about IT perspective here. Okay? Yung analogy na sinasabi nila doesn't really make sense sa isang IT perspective. Those people who knows better, go for it. Explain it to us. Excuse me. Diba? Yung mga analogy ginagamit nila doesn't work that way. Pwede ako mag-agree sa two-way factor authentication. Pero ito. Siguro para sa akin, etong sino man tong, ano na to, pinakamataas ng chairman ng PCSO. Nasa kanya yung pang second, no? Two-way factory. Kung halimbawa may nag-input, okay? Kung ang gusto lang ni Raffy Tulfo, gatekeeper, ibigay sa kanya yung second, no, na pang-authenticator. Pag nag-login ka, pupunta sa kanya yung parang OTP niyan. Para mabigyan ng access. At least siya, alam niya kung sino. Sino doon sa may mga access. But definitely, the access itself, no. Malamang, isang IT person lang din ang mag-access niyan. Ina-assist niya kung sino man ang nasa taas. Do you expect a GM like, halimbawa, si Mel Robles, do you expect him to edit a code? Nakakita na ba kayo ng mga codes? It's crazy. Ako personally, I find it very boring na mag-code ka. Kaya hindi ko kinarir ang pagko-code. Yes, nakakaintindi ako, nakakabasa ako. I do a little bit of changes. Pagtitweak na halimbawa ng mga JavaScript. I even tried Python. Pero hindi ko siya kinarir. Kasi nga hindi ako yung tao para sa mga ganun. Okay? Ngayon, kung babalik tayo dito sa pinag-uusapan natin, yung analogy ba nila mag-a-apply sa isang IT security? Hindi. Kasi iba yung iba ang pag-a-address ng mga IT pagdating sa security features ng system. Store may hawak. So, meron pong hindi lang isa ang humahawak. Pwede namang marami ang humahawak para lang makasigurado na kailangan magkakasabwat. So, ibig sabihin, Attorney Pagano, merong vault dyan na malalaman kung sino nag-access, kung sino nagbukas o hindi. I think, paano mo malalaman kung pare-pareho kayo ng ng username?
Diba? Not unless bigyan mo ng access level yung mga yan. When I say access level, yung pwedeng i-view lang, yung pwedeng i-edit, diba? And based sa access level, doon mo rin malalaman kung sino nagbabago. Kasi siya lang yung merong edit eh. Yung pag-review, wala naman siya magagawa. Talagang makikita niya lang yan. Pero wala siyang magagawa para baguhin yan. Possible ba yan sa mga root access? Yes. Depende sa kaya ng administrator gumawa. Diba? The beauty about IT, everything can be customized. That's the thing. I think there's such a vault. So ilalagay yung root access doon sa vault and then isa lang ang pwede talagang. Saan ba ang root access? Di ba nasa server side yan? Anong vault ang pinagsasabihin ito ni Rafi Tulfo? Di ba? Pwedeng humawak niyan at mag-open ang system and of course may testigo once in-open ang system. Okay ba yun sa inyo? Baka po kinakailangan hindi lang isang susi, baka kailangan 2, 3, 4, 5 susi para marami talagang susi. Pag maraming susi, di marami maka-access. See? Diyan pala makikita mo wala siyang alam. Okay. Diyan pala makikita mo wala siyang alam. Hindi mo dapat binibigyan ng access sa maraming tao. It's chaos. Ang magkakaroon lang dapat ng access dyan, yung taong dapat, may kailangan gawin dyan sa root access. Kumbaga, yung mga GMs na yan, AGM na yan, itong taong din to, ano lang yan, gatekeepers lang yan. Pero, yung mga tao na meron dapat access dyan sa root folder na yan, is mismong IT VP, IT manager. Kasi, kung ano ang gustong mangyari ng mga to, okay? Ito mga GMs na to, PGMs na to, or CEO na to. Kung anong gusto nilang mangyari, sila ang magsasabi dun sa IT expert na yun. Gawan mo ako ng code na ito yung gusto kong mangyari. Kasi, at kahit bigyan mo ng mga access to mga to, di rin naman nila alam how it will gonna work. Diba? Nakikita niyo yung separation? Ito, mga gatekeepers lang to mga to. Ang meron talagang kakayanan na mag-manipulate ng mag-change ng mga codes, na nandyan sa root access na yan or sa root folder na yan is yung mga IT expert who's very much, knowledgeable or to the point of being an expert pagdating sa level ng coding. Opo, pero kailangan po magkakasama sila para mabuksan. Yung po ibig kong sabihin. Hindi po pwedeng isang tao lang ang magbubukas. Okay, para sa bangko. So, opo, lahat, pare-parehong susi nila, hindi pwedeng isa lang magbukas. Opo. Hindi ubra yun. Opo. Dapat lahat ng may susi na yan, sabay-sabay bubuksan. Opo. At saka isa pa po, kailangan po masigurado tayo na yung source code na yun, walang ibang may hawak na. Okay. Yun lang ibig kong sabihin. Even with Comelec ang pinaka merong access, isa sa may access sa root folders nila is yung mga IT big boss. Maliban sa commissioner or maliban sa chairperson. Hindi nga lahat ng commissioner may access dun. Diba? Ngayon, itong dalawa palibasa walang alam sa pinag-uusapan nila. Hindi ko na lang din ang sinasabi. Diba? It doesn't even work that way. Siguro the best thing sana na ginawa ni Idol dito, pinatawag niya ang DICT, una, para hingin ng best practices pagdating sa ganyan. We're talking about security features. Having access, it's not just about who have
or who has access sa root folder. Pero, sana tinanong na rin niya, no? Humingi na siya ng advice kung ano ba mga best practices when it comes to this. Hindi may pa nga sinasabi pa siyang checks and balance. Kasi DICT, CICC siguro. Anong opinion niyo po doon sa pinag-usapan namin? Kayo po ang expert pagdating dyan. Good morning, Mr. Chair. Very simple lang ho yung process natin. No? If you have a source code, normally the government deposits it with BSP. Kasi napakataas na security nila, naka-CCTV 24/7, and the only access is given if you have all the signatories present. Oh, so yung suggestion niyo po, dapat yung source code ay i-deposit. Okay. Kanina, ang issue niya is source code. Okay. Ay, sorry. Ang issue niya is sino ang may mga access sa root folder. That's one. And now they're talking about the source code na nasa loob ng root folder. Tama? sa BSP. BSP. At kung kinakailangan, hilingin sa BSP at dadalhin sa PCSO. If it's a suggestion that we should look into frequency, when do you need to look into the source code? Pag hindi mo naman kailangan buksan, it's just deposited there. And it is sealed by certain authorized signatories ng PCSO and its audit people. Kasi sealed siya literally in a safe box sa BSP. Attorney Pagano? So, okay. Baka iniisip nyo guys na itong sinasabi niyang source code, okay, nakaprint sa papel. No? Most probably nasa isang hard drive yan or nasa isang disk, USB stick. Okay? Na nilalagay nila sa or ini-enclose nila sa isang safe box na iniiwan. Parang ano yan eh. Ano yung tawag doon? Deposit, something like that. Na iniwan sa mga bangko. Nakikita natin yung sa mga movie, diba? Mga safety box. Na iniwan sa mga bangko, tapos nakalagay pa yun sa vault. Now, kung babalik tayo, kung yung source code na yon nasa bangko, pero may copy din yung source code na yon sa isang root folder na may mga tao, okay, na access doon, gaano mo masasabi na secure nga ang source code? Diba? So ano ba talagang tinatry natin na magkaroon ng security? Source code alone o the root folder itself? Thank you, Mr. Chair. I think we should make a distinction between root access and source code, Mr. Chair. The source code under our agreement with the Philippine Lottery System provider, the source code is actually is in a sealed envelope signed by the provider and PCSO, and under the agreement is to be deposited in an escrow account with Land Bank. That is the process, Mr. Chair, which and we've already submitted all requirements to Land Bank of the Philippines for the establishment of that escrow account where the source code will be deposited. As mentioned by DICT, it is not something that you use every day, Mr. Chair. It's a source code. So that's like the, I cannot give an example. So what's the difference between the source code and the root access The code? root access, Mr. Chair, is the access of a certain user to the system. Like, for example, Now we're talking. to check on how many sales there are for this 642, 649 game. So that access, actually, the highest access is given to GM Robles. And AGM. Yes, and AGM. But just to correct, Mr. Chair, that can, when you have access, it does not mean that you can edit. It's not editable, Mr. Chair. So our apologies for the statement last time, but it is not as if when you have access, it is not a document that you can edit or I that don't you think can so. change. I don't think so. Yeah, We talked no. Wow. Remember yung sinasabi ko sa inyo kanina? Yung access level, even if you have a root access, no? Kahit yun, pwedeng tawag dito, bigyan ng level access. Pwedeng i-edit at pwedeng hindi. Yung na-review mo lang. I'm gonna give you the best example, easier.
Halimbawa, merong isang Google Docs na shinare sa'yo. Yung nag-share sa'yo, meron siyang level access dahil siya yung author, siya yung may-ari ng document. Meron siyang access or meron siyang administrative rights or administrator rights to tell you or to tell the system na I'm sharing this document and this person can only view, can only make comment or can edit. Now the question is, doon sa IT administrator na meron din access dyan sa root folder na sinasabi. Okay? Ano ang binibigay niyang level access? Kasi ang level access, guys, is security feature. Ano ang binibigay niya kila Robles? To view lang ba? To edit lang ba? Definitely, for me, the way he explained it, to view. Kasi even Robles themselves, they're not an expert on changing any codes. May mga coding, guys, na isa lang ang baguhin mo. Babagsak ang system. Okay? I'm gonna give you one example. Cobalt. Cobalt or COBOL? Something to that. Ginagamit yung coding na yon, no? Yung mga ano na yon, program na yon. Sa mga mainframe, sa mga malalaking system. Hindi ko lang alam kung may gumagamit pa ba nun. Pero once upon a time, yun yung gusto ng nanay ko na aralin ko, which is ayoko. Kasi ang hirap nga niya. Once na may baguhin kang isang maliit na detalye doon, kailangan mong i-debug yung buong system at ulitin lahat yun. See? An expert. Yes. Are you an IT expert? No, Attorney Mr. Lisa Grace Pagano, Chief No, of Staff, no, General, Mr. Chair. General Manager. No. So, why are you saying that na hindi pwede? Samantalang yung nandito ka last time na hearing namin, IT expert, yung sabi niya pwede. So ngayon binabago mo. Hindi. No, not because the other person is saying something different. That makes the other person unqualified. Diba? Gaya nga sinabi ko, the person may not be an IT expert, but she knows how the system works. Narinig nyo ba kay Raffy Tulfo? Na baka, no? Para sa kanya, if he really knows his piece. Na baka si Robles, meron siyang viewing lang. Even if he has, that access sa isang root folder, viewing lang ang meron siya. Wala siyang editorial. Pwede naman yun eh. Ulitin ko. Magdidepende pa rin how the system was created, structured, and framed. Para mang-insulto si Raffy Tulfo ng isang tao na nakakatrabaho ang mga sabihin na lang natin, mga tao behind the system, ang kapal ng mukha niya. To insult other people knowing that siya pa nga, mas lalo siyang walang alam. Diba? Ikaw nga nakaupo ka dyan sa Senado dahil lang binoto ka eh. Pero wala kang alam sa ginagawa mo. Ni wala kang ang alam sa mga sinasabi mo. Pwede. Maliban lang kung magpakita sa akin ng credentials na ikaw ay IT expert. No, Mr. Chair. Then, Kung kami kayo humingi sa'yo ng credentials para maging senador ka. Oo nga pala. Binoto ka. Hindi mo kailangan ng credentials. Kaya nagkakalat ka dyan sa Senado. hindi ka pwede magsalita. Maybe, well, of course, the Hindi ka expert pwede here would magsalita. be the ICT. Exactly. Yes. Hindi. Yung Yes. kasama niyo dito last time, expert yun eh. She declared herself as expert. Okay. Oh, ba't wala siya dito ngayon? Hindi niyo pinapasok. Hindi She niyo was pinapunta. not Oh, invited. She was not invited. yun nga po, ulitin ko. Yung root access, pwede mag-delete. Tinanong ko siya eh. Sabi niya, okay, I'll give you an example. Ulitin ko yung example ko na last time. Tumaya si Juan de la Cruz, planted. Tumaya siya sa isang outlet, lotto outlet. Kunya 642. Tinaya niya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nag-register yan sa PCSO. Nataya na yung numero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then,
nagbola. Ang lumabas, 7, 8, 9, 10, 11, 12. You follow me so far? Okay? Now, yung taong may root access, pwede niyang palabasin, kunya walang nanalo, pwede niyang palabasin to another computer system na yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tinayaan niya, i-change niya to 7, 8, 9, 10, 11, 12 para mag-match doon sa winning number. Tinanong ko yon, sabi niya, imposible. Sabi ko, why? Kasi nga may tinatawag na post-audit. Nasaan nga dito? Planning Or post-audit. Na agad-agad, malalaman kung may nanalo, wala. Tama? And then tinanong ko, sino ang present doon sa tinatawag na witness mirror post-audit. Ang nandoon, kayo-kayo lang. Na PCS, of course, meron taga-commission on audit. Diba? Now, tinanong ko, kung gugustuhin, pwedeng manipulahin. Ang sagot niya, yes. Kaya sabi ko, I rest my case. Kaya nagsuggest ako, bukod doon sa mga taga... This is my humble opinion, ano. When it comes to this matter, suggestion ko sa mga gaya ni Raffy Tulfo na nagagaling-galingan. Una sa lahat, sana Raffy Tulfo, ang ginawa mo, pinatawag mo ang mga tao behind the operations sa pagbobola. Pinagawa mo sila ng data flow or rather flow chart how things are happening behind. Mula sa pagtaya ng isang bettor hanggang sa doon sa punto, okay, na lumalabas kung sino yung mga winning combinations. Doon sa process na yung makikita mo kung merong anomalya. Doon sa process na yung makikita mo kung may irregularities. Ngayon, pag natumbok mo, okay, dito sa punto na to, may problema to. Dito pwede magkandaleche-leche to. Dito pwedeng i-manipulate to. Then you start your investigation in that area. Diba? IT is a very complex system. You just don't accuse other people. You don't just question them of their knowledge and expertise. Lalong-lalo na kung ikaw, wala ka rin alam how those things work. Diba? Para ma-identify mo, okay, dito sa area na to, ito yung possible na area, pwede magkaroon ng pwede magkaroon ng mga manipulation. And from that manipulation itself, doon ka pwede mag-dig deeper sa paanong paraan itong mga to kayang manipulahin yung winning combination. Diba? That's how we do it eh. Kahit kami, that's how we do it eh, in our company, in our office. Even sa mga client side, if we see that there are certain irregularities sa operation, ganon kami nagbabacktrack eh. Kailangan namin tingnan yung blueprint eh. Kailangan tingnan namin, okay, paano ba nag-work yung sistema nyo? Paano ba nag-work yung system nyo? Bakit nagkaroon ng system failure dito sa side na to? And yet, okay naman dito sa kabila? Or bakit nag-fail itong system na to? Diba? Hindi yung magpapatawag ka niyan just to talk about that and all. Things are getting complicated as, you know, as you progress tungkol dyan. Tanong ka ng tanong sa mga IT expert, but you're not asking the right question. You never even ask the blueprint. Sana doon ka sa blueprint nag-umpisa. Even before mo tinignan yung root folder kung sino ang may access. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Doon sa mga IT expert dyan who understand systems like this, as complicated as this, feel free guys to share your thoughts about this topic.
Napaka-importante na maintindihan nating lahat para hindi tayo mag-end up na tanga-tanga. I'll see you in the next video, guys. Bye!